So random video lang po ito, turuan ko lang kayo kung paano magtanggal ng bloatware. Kung ano yung mga safe pala. Mga safe na tatanggaling bloatware plus konting settings na lang din para medyo mas maging familiar kayo sa inyong mga Xiaomi smartphone. Okay? I believe applicable ito sa lahat ng Xiaomi, but this unit, just in case na curious kayo, this is the Redmi 12C. Pero tested ko na kasi yung mga ganitong Xiaomi. Most of the time, pare-pareho naman sila ng settings. Okay? So basically, just in case na curious kayo, this is Redmi 12C and ito yung kung ano yung mga safe tanggalin na bloatware and mga some settings na lang din na tingin ko, kung hindi nyo pa alam dapat nyo malaman. Kung hindi nyo lang alam naman. Okay, let's go. Let's start. So, unang-una, ang gagawin natin is, kung napapansin nyo, pag bago ang smartphone nyo, bagong reformat, bagong bili, may ganito sa kabilang side, sa gilid na, di ba? Itong sa Xiaomi Red 12C and any Xiaomi actually, may ganito. So, minsan, hindi natin kailangan yan. Plus, gumagamit din kasi ng battery yan. Plus, hassle din. Nakikigulo din sa screen natin. So, paano tanggalin yon? Ang gawin nyo lang is long press lang dito sa empty part ng inyong mga home screen po ito, then click nyo po ito, yan, yung settings, and then punta kayo dito sa more, yon, and then kung mapapansin nyo ditong negative screen, Google Discover, tanggalin po natin yan, lagay natin sa none, alright, so mawawala na po yun actually. Then bago tayo mag-quit dyan, nandito na rin naman tayo, punta tayo sa pinakamaba, dito sa recent. Kung mapapansin nyo, pagka nag-recent tayo, is wala dito, hindi nakalagay yung RAM. Okay? Walang RAM. Kung hindi natin alam kung ilan pa yung free na RAM or something, wala. So, naka-off kasi yan. I-on nyo, makikita nyo na yung inyong mga RAM na available. So, yun, makikita natin, ayun na po yung RAM. So, ang available na lang is 2.4 GB out of 4 GB. Mas maganda yun mas maganda kasi na monitor natin yan. So, once na okay na yan, nagawa na natin yan, na turn on nyo na, pwede na po kayong mag-exit. And check natin kung nandun pa rin yung Google, wala na. Kahit anong swipe natin, wala na po yung Google na yan. So, pambawas din yun. And also, itong mga widgets na to, kung di naman importante sa inyo, gumagamit din po yan ng processing power and of course, ultimately, battery din. So, remove po natin yan. Itong oras, kung importante sa inyo, huwag yung tanggalin yan. What else? Yan na lang, actually, yan na muna. And then, punta na tayo ngayon sa bloatware list. So, doon muna tayo sa mga obvious na bloatware list, yung mga nakikita natin. Unang-una, try natin dito sa Google. Alin dyan ang ginagamit nyo at hindi. Lahat po yan actually safe tanggalin, okay? Pero, I wouldn't recommend na tanggalin nyo lahat. Ang tanggalin nyo lang, I would recommend na ito lang. Meet, kung di kayo gumagamit ng Google Meet, remove nyo po yan, uninstall nyo po yan. Okay? Kasi ako, personally, di ako gumagamit yan. Google Photos, wag na rin po yan. Okay? Why? Ba't kailangan tanggalin yan? Kasi yung mga photos nyo is pwede rin naman makita dito sa Google Files. Unless na lang kung gusto nyo i-upload yung mga photos nyo sa Google, okay din yun. Wag nyo nang tanggalin. But for me, personally, hindi ko na ginagamit yan since meron naman Google Files. Dito, pwede ko rin naman siya ma-view. Plus, meron naman ding sariling built-in gallery si Xiaomi. So ako, tatanggalin ko. Pwede nyo hindi tanggalin. Sa inyo yan. Uninstall natin. O, tapos, tinanggal nyo muna yung update and then, force stop. Walang disable. Sorry, hindi pala natin pwedeng tanggalin. So, pag ganyan, pag naka-gray out ang disable, hindi natin pwedeng tanggalin yan. So, mag-i-stay siya dyan. Wala tayong magagawa. Ang gawin na lang natin, remove na lang natin siya sa home screen. And then next, Google One. I'm not sure kung gumagamit kayo niyan, but ako personally, hindi ko ginagamit yan. So, save po yan tanggalin. Hopefully, pwede siyang i-disable. Google One. No, ganoon din, same. Hindi rin pwedeng i-disable. Bad trip. So, clear data na lang natin and then remove na lang sa home screen. Google Home, hindi naman kayo gumagamit ng mga smart appliances na pwede i-connect kay Google. Pwede nyo tanggalin yan. Uninstall natin. Find My Device, importante po yan. Huwag nyo po tatanggalin. Kasi pag nawala ang inyong smartphone, pwede po natin yang gamitin para mahanap pa yung smartphone natin. Okay, provided na nag-login kayo ng Google account nyo. And of course, syempre dapat naka-on siya kapag hahanapin nyo. So, basically, medyo komplikado yan. May video ako niyan. Kung gusto nyo, hanapin nyo na lang dito sa channel or try ko iwan yung link sa video description. Okay? So, yan po yung mga pwede nyong itira. Okay, Google Drive, sa akin importante yan kasi nag-upload ako ng mga files so hindi ko tatanggalin yan. Pero kung hindi kayo nag-upload ng mga files, nag-save ng mga files sa inyong mga account para for future storage, sa cloud storage, tanggalin nyo. Pero kung nag-save kayo, huwag yung tanggalin yan. So, basically yan na yan. Okay na yan, goods na yan. Itong Mi Browser, since may Google Chrome naman, tinatanggal ko to actually. Hindi ako gumagamit ng Xiaomi Mi Browser. So, hopefully, pwede siyang uninstall. Okay, na-uninstall natin. Parang wala tayong uninstall hindi rin pwede. So, no choice. Hayaan na lang natin yan dyan. Next, lipat na tayo sa kabila. Yan. Ano pa mga pwede natin tanggalin dyan? Itong Share Me, hindi ako gumagamit yan. Yung nagamit ko is Google Drive pag nag-install, nag-share ako ng mga files. YouTube Music, hindi rin ako gumagamit yan. Meron naman po kasi akong Spotify and local copy ng mga MP3s ko. Weather,
Hindi importante sa akin ang weather. Importante ba sa inyo ang weather? Kung hindi, tanggalin nyo na yan. So, itong Amazon Shopping, uninstall. Itong LinkedIn, uninstall. Itong Booking, uninstall. Kung wala kayong Spotify, uninstall nyo na lang din. Kung wala naman, hindi kayo gumagamit ng Spotify. Kung hindi lang naman, kung gumagamit kayo, huwag nyo tanggalin syempre. TikTok, gumagamit ba kayo? WPS Office, huwag nyo tanggalin yan. I would recommend na i-maintain nyo na lang yan dyan para taga-open ng mga documents nyo like Word, Excel, at saka PowerPoint, and even PDF, nababasa po kasi yan. So, huwag nyo na lang tanggalin. And then, dito sa games, yan. Remove natin yan. Hindi natin kailangan yung mga games na yan kasi hindi ako nag-install yan. Those are bloatware actually. And then, uninstall. Tamang uninstall lang tayo ng uninstall. Xiaomi Community, hindi ko rin kailangan yan. Uninstall na lang. Uninstall na natin yan. Netflix, nag-Netflix pa kayo. Kung hindi, pwede nyo tanggalin yan. Kung oo, huwag nyo tanggalin. Siyempre, obviously. Pero siyempre, hindi ko lalagyan to ng Netflix. Tanggal na lang natin. Bigo Live, nagbibigo Live ba kayo? Kung nagbibigo, huwag nyo tanggalin. Kung hindi, uninstall. App Vault. Okay, I think importante yan. Taga-lock yan ng mga apps nyo. Huwag yung tanggalin. So, yan na po yung basic ng mga bloatware. Ngayon, magtatanggal naman tayo ng bloatware sa mismong app manager. Punta lang kayo sa settings and then hanapin nyo yung app managers nyo. Ito, apps. Yo. Sa settings po yan. And then punta na kayo sa manage app. Yan, isa-isahin na natin ngayon ang mga pwedeng tanggalin at mga safe tanggalin. Okay? So, scroll down tayo. Crazy Juicer. Uninstall. Anyway, yun na yung mga basic na pwedeng tanggalin at safe tanggalin. Ngayon, ito pa ang gusto kong malaman nyo just in case na hindi nyo pa alam kung paano naman i-activate ang developer option. Just in case na gusto nyo gamitin yung developer option. Pupunta lang kayo sa About Phone. Under settings po yan ha. And then punta po kayo dito sa MIUI version. Type nyo po siya ng 7 times para ma-activate nyo po yung developer options na yan. Saan mahanap yan? Pagka na-activate nyo na, punta po kayo sa pinakababa. Dito sa may additional settings. Yun, nandyan po ang developer options. Alright? So, I would recommend na ipunta po kayo rito sa pinakababa, sa may display. Yan. Show tabs. Actually, lagi kong recommend na i-on nyo to para na-monitor nyo kung accurate pa lagi yung touch nyo. Nakikita nyo, yung touch, yung touch kong yan. Basta para makita nyo lang yung touch nyo lagi. Para ma-monitor nyo na lagi accurate. So, I would recommend na naka-on yan lagi. And then, dito sa Windows animation, lahat i-set nyo sa 0.5 para mas mabilis yung feeling. Mas less trabaho pati sa graphics. And then, baba kayo dito sa power monitor. Yan. Dito nyo naman para ma-activate yung frames per second monitoring, temperature, and yan. I-on nyo lang yan. Yun, lalabas na po doon. Okay? And then, i-on nyo rin tong CPU monitor. Ito na ba yun? Tama. Ito na nga yun. Pagka-on nyo yan, i-click nyo tong transparent mode. Ayun na siya. Yan. Tapos, i-click nyo to. Parang may maliit, yan na, napapansin nyo yan. Yan yung parang tuldok na, yung parang arrow na yan. Click yan para lumiit. Yun. So, makikita nyo na lang ngayon is yung FPS niya. Para makita nyo, yan Punta tayo sa... Yan, pag nilagay natin sa dark mode, makikita nyo yan actually. Pag nag-games kayo, mas makikita nyo yan. Ayun. Ito, yan, yun Hop. So, yan FPS, kung ilang FPS. Temperature. Ayun, temperature. RAM. At saka screen resolution. Ito, sa kabilang side. Naka-yellow nga lang. Mahirap makita. And then, kung ilang refresh rate. 60 Hz refresh rate. So, yun lang. Kung gusto nyo lang ma-activate and gusto nyo i-monitor ang inyong gaming. Kung stable ba siya sa kung ilang FPS. Yun po ang way para siya ma-activate. Okay? Balik na tayo doon. Yan po. Then, kapag hindi nyo na kailangan, pwede nyo namang i-exit na lang. May exit naman dito. Yan, X. Yan. Or stop. Pwede dito na. Pero hindi naman na kailangan yan. X is stop. Okay na yan. Pwede na kayo mag-quit. And on nyo lang ulit sa developer options. Pag kailangan nyo ng FPS monitoring. Applicable po ito sa lahat ng Xiaomi. At least Android 12 pataas. Hindi ko sure sa mga Android 11 kasi wala na ako recently nahawakan Android 11 ng mga Xiaomi. But Android 12 pataas, meron po siya ito sa power monitor. Okay? And then finally, sa mga gusto naman i-access yung kanilang band mode, okay? Yung mobile data nyo sa LTE, pwede rin po, punta lang po kayo dito sa settings again. Settings and then about phone. And then click nyo po itong all specs. And then punta kayo sa pinakababa dito sa internal storage. Yan. Click nyo po siya ng at least 5 times. Yun, papasok po kayo dyan.
So, kunwari, SIM 1, phone information 1, SIM 1 po ibig sabihin yan, and phone information 2 is SIM 2. So, SIM 1, pasok lang po kayo, then pwede nyo pong baguhin yung kung ano yung mga band ang kailangan nyo. Okay? Wala nga lang nakalagay dito kung ano yung 100. So, makikita nyo ganito lang. So, ang pinakamaganda dyan, bago nyo baguhin yung settings na to, screenshot nyo muna. Para just in case na gusto nyo na ibalik sa dati, is may palatandaan kayo kung saan siya originally yan, naka-default. Okay, and then, pwede nyo i-test dyan kung alin dyan ang malakas sa area nyo. Okay? Wag nyo na po akong tanungin kung anong malakas sa area nyo. Kasi hindi ko po alam kung ano yung signal na available sa area nyo, kung ano yung tower, kung ano ginagamit dyan na radio waves, or band ginagamit for mobile data. Kayo po makakaalam yan kapag tinest nyo na isa-isa. Okay? So, ayan, ang dami po yan. Kayo na po mag-test. Okay? Applicable din po yan sa SIM 2. Ganun din. Punta lang po kayo dito. Click nyo lang ito again. Yun. So, yeah. Pwede nyo nang kapain kung ano yung inyo. Again, unang-una, kailangan nyong i-screenshot para alam nyo yung unang settings. Para gusto nyo na ibalik, madali na po ibalik. And then, ito rin sa mga view LTE. Pwedeng so on and so forth. Nandiyan po mga settings na yan. Basta screenshot nyo lang para tandaan nyo lang yung mga binago nyo. Okay? More is, yan, enable data connection, blah, 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 yan, andyan yung iba pa mga settings. So, mas kompleto rito, mas maganda sa Xiaomi actually. May mga ganito silang feature. Medyo hidden lang ng konti, pero pag nalaman nyo na, at least kaya nyo na i-manipulate. So, I hope naging informative at helpful to sa mga Xiaomi users. Again, for Xiaomi users lang po ito available. I'm not sure kung available to sa iba. I think available dito sa mga Poco users din pala. Poco users, Redmi users, yan. Available din ito. Same lang halos kasi sila na ginagamit na Android MIUI. Okay? Again, tested ko lang to sa Android 12 and Android 13. I'm not sure sa Android 11 pa ba. Kayo na lang po magpatotoo sa comment section. So hanggang dun lang. This is Kotman. I'll talk to you again soon.